So, tumitingin-tingin ka ng first big bike mo, kaya lang gusto mo yung 4-cylinder na abot kaya. Na-check mo na ba itong Cove 450RR ng Bristol? Silipin natin ngayong araw. Tara! Dati nga netices ay bumili tayo ng Invictus 400 sa Bristol, which is actually COVID din yung motorsiklo na yun. Kaya nga lang pinagkaiba ay 2-cylinder pa lang. Pero kung baguhan ka pa lang sa pagmumotor, yung 4-cylinder talaga yung may pinakamagandang tunog na masasabi mo talagang tunog big bike. Ayan yung head turner na kapag may madumada ang big bike sa kalsada, yun talagang umuugong yung tunog. Nakakatuwa kasi may budget option na for a 450cc na motorcycle tapos 4-cylinder pa. To be exact, ang makina po nito ay 4-cylinder dual overhead cam na syempre naka-liquid cooled na at kapansin-pansin din yung pagiging maporma niya. Sports bike eh. Syempre pogi yan. Yan talaga mai-imagine mo kapag ka sinabing big bike. Ang medyo downside nga lang nito based sa experience ko ay naka-lean forward ka kaya make somehow ngalay sa mga traffic situation. Pero kung open yung kalsada, especially sa mga racetrack, ito talaga yung favorite na ipang cornering or banking ng mga rider. Especially yung mga racer. Turn signals natin nakahiwalay. Patulis din yung kanyang pinaka tail light at napaka-aggressive nung itsura ng kanyang headlight. Malalaki din yung mga side mirrors niya kaya kitang-kita yung mga nasa likuran mo kapag ka umaandar ka na. When it comes to speed, syempre maganda ang aerodynamics sa motorsiklo na ito. Idagdag mo pa dyan yung kanyang max power na kaya mag-produce ng 52 kilowatts at 13,000 RPM and the maximum torque naman na 39 Newton meters at 10,100 RPM. Very powerful na rin ang motorsiklo na to kaya hindi mo agad siya makakasawaan or mabibitin kahit na first big bike mo siya. Maliban na lang syempre kung masanay ka na sa higher displacement ng mga motorsiklo. Sa curb weight naman ay meron tong timbang na 165 kg, under 200 kg pa rin. So masasabi ko na hindi siya overwhelming for first time big bike owners. 1,385 naman yung kanyang wheelbase. Kung mapapansin nyo rin sa kanyang frame type ay naka-diamond shape na rin po tayo. Tapos meron pa siyang dual wing beam. So para talagang magmamabilis sa motor na to, di ba? For the suspension naman ay meron tayo KYB na suspension. Tapos sa unahan ay fully adjustable yung kanyang upside down telescopic fork na 41mm. Sa likod naman ay adjustable din na naka-external airbag. Di ba? Panalo na, suspension pa lang. For the brakes, syempre, dual channel ABS tayo. Sa front ay merong 4-piston opposed caliper at sa likod naman ay naka-single piston caliper tayo. Fully digital na rin yung kanyang meter display. Kaya pag nakikita nyo direct sunlight, walang problema, napakalinaw na kanyang display. Ayan, isa sa mga magugustuhan mo, lalong-lalo na syempre pag rider tayo, isa lang yan sa mga nakikita talaga natin palagi habang nagmamaneho, di ba? Maxxis tires naman yung kanyang mga stock tires na merong tire size sa front of 120/70 R17 at sa rear naman 160/60 ZR17. We also have 28 degrees of turning radius. Napakahalaga niya kasi sports bike to. We have to make sure na kahit sa mga traffic situation ay makakasingit-singit tayo. Doon din sa kanyang TFT display ay nakita ko na meron na din pala siyang traction control system na kung saan kapag ka napunta tayo sa mga madudulas sa sitwasyon ay papabagalin ng motor mo yung ikot ng gulong sa likuran para mag-synchronize sa ikot ng nasa unahan. And in that case, magkakos siya na maiwasan yung further na pag-slide. Bukod pa dyan ay naka-quick shifter na rin tayo at stepper clutch. Magiging sobrang smooth ng gearing transition natin at hindi mo na rin halos kailangan pumiga ng pumiga sa clutch kapag ka mag-change gear ka. Isa pa rin sa malupit sa motorsiklo na to ay may launch controls siya. So kung gusto niyo ng aggressive na mag-take off ay para sa inyo to. Parang feeling mo karirista ka talaga. For the seat height naman, actually abot naman siya ng 5'4" in height na kagaya ko. Yun nga lang medyo nakayuko tayo. Nasa around 780 to 795 yung seat height na pwede mong i-adjust sa motorsiklo na ito. Napakalaki na rin ang kanyang fuel tank capacity na merong 14 liters. Medyo malayo na mararating mo dahil fuel injected na siya bago ka magpagasolina ulit. Yun nga lang, syempre, we can expect na mas magiging malakas sa fuel consumption dahil nga 4-cylinder na siya. Kaya bawat tiga ng pagbomba ninyo ay may kapalit na cost ng gasolina, syempre. Hindi gaya kapag mga 2-cylinder lang, medyo kahit bumomba-bomba ka dyan, hindi nga lang ganun kaganda yung tunog, pero medyo matipid pa rin sa gas kahit papano. Dalawang version yung meron tayo, merong Pro at merong Standard. Kagandahan lang sa Bristol kapag ka nag-cash ka ay nagiging discounted yung price nila. Unlike sa mga ibang MC na kahit i-cash mo ay ganun pa rin yung presyo or kung minsan yung iba pinapatungan pa. Available din to sa Bristol
Caloocan. Sa kadalasan tanong sa akin, saan daw ba matatagpuan yung Bristol? Yung main branch nila ay sa Caloocan, pinupuntahan natin yan. Pero may iba't iba pa silang branches nationwide. Ilan sa mga nakita kong difference nung Pro sa Standard ay pagdating sa Standard, wala yung quick shifter niya at saka launch control. Pero parehas pa rin ang top speed ng dalawang motorsiklo na ito. Kaya nitong umabot ng 220 kilometers per hour. Siguro depende pa yun sa driver, kung medyo mas experience pa at mas malakas ang loob, pwedeng mas mataas pa. Pero syempre, beyond legal limits na yung kayang idagdag pa doon. Hindi rin naman talaga natin totally magagamit. More on personal record, ego, na pwedeng haluan na din ng konting kakamotehan. For the ground clearance naman, mas mataas to ng konting-konti compared sa average dahil 140 mm yung kanyang ground clearance. So wala na rin tayong mga sayad kung sakali man mapupunta tayo sa mga matataas na humps, medyo may batuhan ng konti. Kayang-kaya na rin itong umakyat sa gutter kung halimbawa sa mga parking space ninyo, di ba? Pwede din for practical usage. Yun nga lang, hinay-hinay na lang sa pag-cold start sa umaga dahil talagang roaring yung engine sound nito, especially kung magpapalit ka ng mga aftermarket. Siyempre, isa rin sa downside kung sakali man na naka-sports bike ka, wala din tong halos na storage. Magdadala ka talaga ng mga bag. Pero yun nga, ika nila, tiis pogi, di ba? Okay. How I wish may test drive ko din to para malaman natin kung medyo mainit ba yung pakiramdam sa mga legs. Pero so far, gusto ko yung looks niya. Very simple yet aggressive. Malinis lang, kumbaga, pero alam mo may angas, may dating. At yung best angle niya para sa akin ay yung side view. Isa rin sa napansin ko ay naka-underbelly exhaust na rin po ito. So, hindi na rin nakalitaw yung pipe mo sakali man na magra-ride ka ay nakatago na, di ba? Mas malinis tignan at the same time, iwas paso din kung sakali mag-aangkas ka. Speaking of pangkas, ay meron din siyang kahit papano upuan para sa pillion ride natin kung kakailanganin. Pero syempre, yung mga gantong motorsiklo, mas masarap i-drive to ng solo. Pwede ka naman mag-check ng mga naked version para sa mas comfortable na biyahe. Pero itong isang to, sports bike siya. So, naka-sports position din yung katawan natin kapag ka imamaneho ito. Pero may mga mahilig talaga sa sports bike, isa ako sa mga hindi nahiyang. That's why ang kinuha ko ay yung kanilang Fortress 400 na maxi scooter. Kasi yun yung talagang hiyang ko. Kaya ko siyang gamitin for everyday nang hindi nahihirapan. Especially sa height ko, medyo mahirap din minsan na nagka-clutch ka pa tapos paabutin mo pa yung sahig. So, mas convenient siya sa akin kasi gas and go na lang. Pero alam ko na may market yung mga ganitong motorsiklo. Especially kung gusto nyo ng ear gasan na tinatawag. Kapag na-rev mo, ay talagang roaring yung sound ng engine. Satisfied ka. Talagang alam mo sa sarili mong big bike na big bike. Yun nga lang, based on my experience sa sports bike, na dati ganun ang tingin ko, gusto ko yung aesthetic niya, yung forma niya, maangas tignan, pero hindi ko naman nagamit. 1,000 lang yung naitakbo ko. Just my personal experience yon. Siyempre, depende na lang yan sa inyo kung kayo talagang sanay sa manual transmission. Let's say, nagsimula kayo sa small displacement na manual, o kaya naman ay big bike user na talaga kayo and you're just looking for something to add sa inyong collection, eh maybe itong motorsiklo na to ang para sa inyo. For the price difference, sa standard version ay merong presyo 388,000 pesos. Ika-cash mo ay magkakaroon ka pa ng discount, magiging 358,000 pesos na lang. But on the other hand, doon naman sa Pro version, which is yung mas gusto ko, dahil syempre, bibili ka na lang din naman, ito doon mo na, 418,000 pesos naman ang SRP nun, still not bad compared sa mga competitors niya. Ito pa rin yung budget or entry-level option for a 4-cylinder na motorcycle, especially sa sports bike. Now, pwede ka pa maka-discount kapag kakinash mo siya at magiging 388,000 pesos na lang. Ganda ng motorsiklo, di ba? Bagay na bagay sa Christmas season ngayon, parang pang-holiday. Pero kahit matapos ang holiday, napaka-forma pa rin ng kulay pula. Isa yan sa mga favorite ko na kulay sa motorsiklo. Lalong-lalo na kapag binavlog natin. Sobrang ganda ng rehistro niya sa lente ng camera. Sulit ba itong Gove 450RR ng Bristol? Isa ba to sa mapipili mo kung sakali man na meron kang listahan ng first big bike? Comment mo naman sa ibaba. At sa mga nangangamba naman, sa mga parts and accessories, dadalhin nyo lang talaga siya sa kasa at for sure ay meron silang available na parts and accessories at especially kapag Bristol na naglalabas, meron din siya mga kasukat na mga genuine parts sa ibang brands. Hindi na problema yan ngayon dahil yun yung pangkaraniwang tanong sa akin. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa kayo ibang mga motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Adriano. Pwede nyo kami i-visit dito sa aming Nede Shop na located sa Santa Rosa, Laguna para tumingin ng aming mga hybrid top box, busina, helmets, at iba pa. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.